yung pinasuot niyo kay Lara. Di ba ho dapat ang gamit po niyo yung kay Bessie? Eh kaya nga yan ang pinasuot ko sa kanya. Yan lang naging isang gown doon sa cabinet niya. Ang hirap-hirap na nga ng isang ina eh. 3 pa. Eh talaga magkakagulo-gulo kayo dito sa isang house. Dapat talaga iisa lang ang ina at dapat ako yun. Hoy, Bessie! Bakit mo pinatanggal yung video machine ko, ha? Meron pa akong magician na darating para mag-perform mamaya. Children's party kasi to, hindi to kanto party. Nay, anong ginagawa nito dito? Ginawa ko po to eh. Gown ni Lara. Eh bakit nasa basurahan? Sigurado ako si Janet ang may gawa niyan, Nay. Janet, bakit mo sinira itong ginawa ko para kay Lara? Di ba sabi ko naman sa'yo, utakan lang tayo. Sorry ka, wala ka na. Oo nga. Ikaw ba yung magpe-perform mamaya? Yes, ma'am. Pakikuha mga ibang mga props natin dun sa kotse. Genesis, pwede bang pag umapo yung bulaklak, hindi na siya mamatay? Patayin niyo nga yan! Ano ba? Lara, nakali ka na. Anak, ang intindi mo yung apoy, akin ang anak ko. Ano ba nangyayari? Ba't ayaw mo matay? Patayin niyo nga yan! Ano ba? Ayaw po talaga. Anong ayaw? Gawin mo ng paraan yan! Buhusan mo ng tubig kung kinakailangan! Manang, itong cake kasi lalagay ko sana malapit sa stage. Pakihanda na humamaya yung mesa, ha? Doon malapit sa stage, Manang, ha? Para maraming makakita. Nako, Felia, ang ganda naman ng cake ni Lara. Ikaw ba gumawa talaga niyan? Oo, Aling Lucing. Ngayon ko nga lang magagamit lahat ng matutunan ko sa pagluluto. Ito lang ang contribution ko eh. Para kahit wala akong pera, meron rin akong bibigay sa anak ko. Tulungan kita dyan? Hindi, okay lang ako dito. Sige. Ang ganda ng cake, ang laki Nay, ano yan? Box ng alahas, pinahawak sa akin ni Lara. Regalo ata sa kanya ni Bessie. Talagang si Bessie, ano kung magregalo? Alahas! Para naman magagamit ng bata. Tingin po ko, Nay. Oh, Sigurado maganda to. Bigay ni... Nay? bakit? Bakit mo nandito to? Eh, suot po to ni Lara kanina. Baka pinahubad ni Bessie. Pinahubad? Kayo muna dito Mag-uusap lang kami ni Bessie. Uy! Bakit ang tagal mamatay ng apoy, ha? Hindi ba ang sabi nyo? Dapat Hindi ka naman saktan yung anak ko. Eh sabi nyo kailangan tuloy-tuloy ang apoy. Tumahimik ka nga dyan. Sinasabi ko na nga ba may kinalang papain to. Grabe kasi. Ay, dito ni Lara. Kasi, kakausapin ko lang itong intrimitidang babaeng to. Sinasabi ko na nga ba may kinalaman ka na naman sa mga nangyari dito, no? Alam mo, ang galing sana ng magician mo. Ayun nga lang, mas maganda pa rin yung video machine ko. Ah, ganon. Hindi naman mangyayari to kung wala kang pinlanong masama. Hindi ka ba nag-isip, Janet? Hindi mo ba inisip na baka may maaksidente dito? May mga madisgrasya mga bata? Yung anak mo, hindi mo ba inisip? Malay ko bang malapit yung magician sa anak ko? At saka tumahimik ka nga dyan, di naman nasaktan si Lara. You know what? I've had it with you. Pinalagpas ko na yung ginawa mo sa damit ng anak ko, pero itong ginawa mong to, hindi ko na palalagpasin. So, anong gagawin mo? Papalayasin mo ako dito sa birthday party ng anak ko? Oo, palalayasin kita dahil pamamahay ko to. Beses na ka talaga! Ano ba? Ang pitawan pala, Janet, ano bang problema mo? Bakit pati yung cake ko sinira mo? Ikaw naman, busy, isa ka pa yung binibigay ko sa anak ko, pinapahubad mo. Eh kasi naman, mas bagay talaga yun sa suot niya. Tsaka pwede ba, huwag mo akong awayin. Itong si Janet ang may kasalanan dito. Ano ako may kasalanan? Ikaw talaga! Ikaw ang nagpatanggal ng video machine ko. At ikaw, babae ka, epal ka talaga. Dapat sa'yo dito pinapalayas. Ako? Sino bang naninira? Di ba ikaw? Eh, di ikaw lumayas. Ikaw nakaisip na ikaw lumayas. Oh, tatak mamaya! Ayan, ikaw din! Ayan, ikaw! Sabra na kayo! Ikaw! Yung cake! Yung... Dahan-dahan.
Kaya mo? Muli. Yeah. Saan? Oh. Lately, napansin ko, Mama, huwag ka nag-iisip ng mga bagay na hihina ganyan. ako, anak. Pero, masaya na rin ako na naabutan ko ang birthday ni Lara. Pwede ba? Magpahinga ka lang. Sandali ay. Kuha na kita ng tubig, ha? Lara, bakit? Daddy, si Mami Janet, si Mami Bessie at si Nanay Ophelia. Nag-aaway ang mga nanay ko, Daddy. Pigilan mo sila, Daddy. Sige, anak. Puntahan mo na sila. Ako nang bahala sa mami mo. Ikaw kaya nagpasimuno nito! Eh kung pagkuntugin ko kayong dalawa na, manahimik na kayo! Tumigil na kayo tatlo! Ano ba? Kayong tatlo tumigil kayo sa mag-aaway nyo! Maya kayo sa mga bisita natin! Kung hindi naman sa bisita natin, kay Lara man lang! Umalang po. Huwag na po kayo mag-away. Siniraan yung party ng bata! Kayo kasi! Ano kami? Ikaw may kasalanan nito! Ano ako? Ikaw ang pasimuno ng lahat na ito! Ano ba? Ano ba? Kayo magkagulo. Anak, sorry. Anak, sorry. Hindi na. Sana, inisip niya bago kayo mag-away-away. It's too late! Nasira na yung party ng bata! Maho na kayo dyan. Malupit ka talaga, Digoy. Akalain mo, napasok mo yung mga lungga ng Alquar nang hindi ka nila napapansin? Oh, gusto na yung bebot mo? Ganun pa rin. Palaban pa rin. Nakikipag-agawan sa anak niya doon. Oh, magaling na pala yung kamay mo eh. Ayos ng kamay ko. Panahon na para balikan ko si Janet. Baliw na baliw ka sa Janet na yung Digoy. Anong ulit meron siya? Maganda? Sexy? O masarap sa kama? Tumpak lahat yung pare. Pero, ang totoo dyan pare, na-challenge talaga ako sa kanya eh. Sa lahat ng kinama ko, siya lang yung babae na hinahabol-habol ko. Sa tingin ko, obsessed na yata ako sa kanya eh. Kaya gagawin kong lahat Gagawin kong lahat para makuha si Janet. Eh kahit naman makuha mo siya eh, tatakasan ka pa rin nun, Digoy. Alam mo kasi, si Janet yata ang tipo ng babae hindi nagpapangkin. Tsaka nagkakamali. May plano na ako at alam ko nang gagawin ko para makuha siya. Eh anong plano na naman yan? Paano? Leandro? Bessie. Si Lara nasa kwarto, ini-entertain si Mama at Papa. Ayoko na sabihin sa'yo ano naging impact na nangyari. Alam mo na siguro ang ginagawa niya. Leandro, I'm so sorry. Hindi ko naman talaga gustong makipag-away sa kanila. Pinipigilan ko nga yung sarili ko, kaya lang nadala na ako ng emosyon ko. Honey. Eh kasi naman, hon, I felt like everything was falling out of place. Pakiramdam ko rin unti-unti na nawawala sa akin si Lara. I had to do something and I panicked. Hindi lang siguro maganda yung kinalabasan. Honey, kailangan mo na ayusin mo ang sarili mo.
Ano sasabihin mo kay Lara? Paano tayo mapapalusot? Kitang-kita na nag-aaway kayong tatlo. I know, kaya lang hindi ko talaga sinasadya yun. Hindi ko ginustong makipag-away sa kanila, kaya lang punong-puno na ako, Han. Punong-puno na ako sa lahat ng ginagawa nila sa akin. I just did not expect na ikaw mauuna sa away. I'm sorry. Alam ko naman kasalanan ko, Leandro. At kung pwede ko lang ibalik yung oras, gagawin ko. Hindi ko gagawin lahat ng ginawa ko kanina, believe me. Anong gusto mo isipin ni Lara? Kasi siya may kasalanan kung bakit ang tatlong nanay niya nag-aaway-away. No, of course not. Walang kasalanan si Lara dito. Kaming tatlo ang may kasalanan because we were all so immature about it. It's all our fault. I decided. Hindi kayo pwedeng tatlong magkakasama. Anong ibig mong sabihin? Leandro, I'm sorry. Huwag mo akong papaalisin dito sa bahay. Huwag mong gagawin yun. Ako rin. Ako ang ina. Hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang anak ko. Sinabi ko sa inyo, huwag mong gulo. Nanggulo kayo. Kaya di ba usapan natin, papalayasin ko kayo pag nanggulo kayo. Kaya lumayos na kayo, nanggulo kayo eh. Leandro, maawa ka naman. Hindi ko kayang malayo kay Lara. Hindi ako aalis dito. May karapatan ako sa anak ko, kaya hindi niyo ako basta-basta pwedeng palayasin. Well, sinubukan na natin ang tatlong ina, isang anak. Ano nangyari? Guards, pakilabas na yung dalawang babae. Leandro, maawa ka. Hindi ko kayang malayo sa anak ko. Hindi niya pwede gawin sa akin to. Bitawan ko. Yan ang mga ba? Leandro, please! Aray, ano ba? Babalik ako sa dalawa. Bitawan ako! Leandro. Bessie, next time, ayoko magpapakita ka ng bad example kay Lara. I know. I'm sorry and it's not gonna happen again. I'm really sorry. Pero Leandro, salamat. Salamat kasi ako yung pinili mo. Pinili kita dahil asawa at mahal kita. Sa kanilang tatlo, pakiramdam ko ikaw ang karapat-dapat. Kaya sana matahimik na tayo. Pero Leandro, hindi kasi mangyayari yun eh. Dahil hanggat nasa atin si Lara, hindi nila titigilan yung bata hanggat hindi nila nakukuha. And the only way para matahimik tayo ay kung magpapakalayo tayo. Yun lang. Mabuti nga't pumayag pa si Leandro na balikan mo yung mga damit mo. Hindi ko rin naman siya masisisi sa desisyon niya. Paano ba naman? Kaganda-ganda ng party ng anak niya, sinira niyo. Nag-away kayong tatlo na wala namang kayo pakialam dun sa mga ibang tao. Kasi nadala na ako nung nag-aaway na si Bessie tsaka si Janet eh. Pakiramdam ko kung wala akong gagawin, mawawala ng tuluyan sa akin yung anak ko. Paano ngayon? Lalong napasama. Ban ka ngayon sa bahay na to. Di lalong hindi mo makikita ang anak mo. Nay, hindi mo ba nakita kung anong ginawa nila sa akin? Pinagtanggol ko lang naman yung sarili ko eh. Tama naman na ipagtanggol mo ang sarili mo. Pero sa tamang paraan, hindi yung nakipagsabunutan ka, nakipagtulakan ka. Diba? Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko, Nay. Hindi na ako makabalik dito sa farm. Ayaw na ni Leandro, ayaw na niyang pumayag. Tapos hindi ko pa alam ngayon kung paano ako magpapaliwanag kay Lara dahil ayaw nga niyang lumapit ako dun sa bata. Hindi ko rin alam. Dahil kung ako si Leandro, ilalayo ko sa inyo ni Janet ang anak ko. Anong gagawin mo? Alam kong wala akong magagawa na eh. Pero hindi ko naman nahayaan si Leandro na ilayo niya sa akin si Lara. Paano? Hindi ko alam. Basta kailangan kumilos para hindi mawala sa akin ang anak ko. Huwag ka nga magalit dyan. Baka makita ka ng anak ko. Salamat ka, wala asawa ko ngayon dito. Paano hindi ako magagalit, ha? Pinalayas nga ako. Wala akong kasalanan, Ami. Yung asawa niya ang nanguna. Siyempre, kakampihan niya yung asawa niya. Kaya, sorry ka na lang. Layas ka. Hindi pwede to. Kailangan bumalik ako dun. Hindi nila pwedeng itakas ang anak ko. Teka, kikidnapin mo ulit anak mo? Oo. Babalik ako sa bahay ng mga Alcuar. Itatakas ko ang anak ko. Hindi na pwedeng ilayo sa akin si Lara. Hoy! Huwag ka nga humarang dyan. Pupuntahan ko si Lara. Pupuntahan ko rin siya, kaya umalis ka na! Nandito na naman kayong dalawa. Malis kayo rito. Sige, aalis ako. Basta nandiyan yung anak ko. Lara! Lara! Pupuntahan ko rin si Lara. Ma'am, hindi po kayo pwede dito. Bawal po kayo dito.
Ba't sino may sabi? Yung boss nyo. Pwes sabihin nyo kay Leandro, ilabas si Lara, ilabas yung anak ko! Sige ma'am, sasabihin namin pagbalik nila. Ha? Pagbalik? Paano pagbalik? Ibig sabihin wala na si Lara sa loob ng bahay? Ma'am, umalis na po sila si Leandro. Hindi po namin alam kung kailan sila babalik. Hintik na! Ibig sabihin wala dyan si Lara. Wala na dyan sa bahay si Lara. Kailan sila umalis? Kailan sila babalik? Saan sila pumunta? Ano? Ma'am, hindi namin alam. Hindi sinabi ni Sir Leandro. Bilin-bilin na lang po sa amin na huwag kayong palalapitin sa farmhouse. Sige po ma'am, umalis na po kayo. Paano ito nagawa sa atin ni Leandro? Nilayo nila sa atin yung bata. Bakit nila ginawa yun? Obvious ba? Para hindi natin sila mahabol. Ikaw kasi may bit-bit na malas. Ako pa ang malas? Hoy, Janet, ikaw ang malas at sinasabi ko sa'yo, mauunahan kita dahil ako makakita kay Lara. Tingin mo papayagan kita. Hindi mo ako mauna, mauuna ako sa'yo at sa akin mapupunta si Lara. Anak, I hope settled na si Bessie at Lara sa kwarto. Yes, nagpapahinga na sila. It's been a long night. Papa, Mama, sorry na storbo kong pagpapahinga niyo. That's okay, anak. Don't worry. Malakas pa naman ako eh. Ang importante, nandito na kayo ngayon. At hindi na kayo mahahanap ni Ofelia at Janet dito. Sana nga, Ma. Hindi kami nasundan. Panandalian lang naman ito. So, tutuloy na kayo ng Maynila bukas? Inihintay ko lang yung tawag ni agent. Inayos kasi nila yung visa para makadiretso na kami ng Amerika. Well, that's sad to hear, pero I'm glad na makakaalis na kayo. Kailangan mo ilayo ang pamilya mo dito. Don't worry, Mama. Papa, I promise to call you guys. Don't worry, Leandro. Ang mahalaga, makaalis na kayo ngayon. Kailangan ng matino at mahusay na buhay ni Lara. And you can find that in America. Hindi ko alam kung saan tinago nila Leandro yung anak ko. Wala akong kakilala sa pamilya nila. At mas lalong hindi ko alam ang takbo ng utak niya. I-report mo na kaya sa mga pulis? Hindi pwede. Ayoko. Naiisip ko pa lang sila, naiirita na ako. Walang mangyayari kapag nagsumbong tayo sa mga parak. Dahil mainit ang mata nila sa mga katulad ko. Kaya walang mangyayari kapag nagsumbong tayo sa mga pulis. Paano yan? Saan mo hahanapin yung anak mo? Hindi ko nga alam, kaya nga napipikon na ako. Teka, di ba may alalay si Leandro? Yung palagi niyang kasama? Sino doon? Si Oscar? Tumpak! Baka alam niya kung nasaan sila Leandro. Lara? Lara, anak, tama na. Tama na, huwag ka nang umiyak. Mami, Bessie, kasi po umalis tayo sa farmhouse. Tapos hindi po tayo nagsabi kila Mami Ofelia at Mami Janet. Anak, kasi nang dahil sa aming tatlo, nasira ang party mo. Pag magkakasama kasi kami, nag-aaway-aaway kami. Lara, I'm so sorry. Hindi ko ginustong masira yung party mo, anak. I'm sorry. Okay lang po yan, Mami Bessie. Naiintindihan ko naman po eh. Pero, bakit po natin kailangan umalis sa farmhouse? Eh kasi anak, masyado nang magulo. Pag magkakasama kaming tatlo, hindi kami nagkakasundo. Kami ng Daddy Leandro mo, gusto na namin ng tahimik na buhay. Nang tayong tatlo lang. Hindi na po ba natin makikita si Mami Janet? Paano na po si Nanay Ofelia? Anak, hindi ko lang dodoblehin ang pagmamahal ko para sa'yo. Papatunayan ko sa'yo na ang pagmamahal ng isang ina ay sapat na. Hihigitan ko
o tatapatan ko lahat ng pagmamahal na binibigay sa'yo ng Mommy Janet mo at ng Nanay Ofelia mo, ha? Tama na yan. Salamat po, Mami Bessie. Siguro nga po, dapat umalis muna tayo. Pero mamimiss ko po sila. Huwag kang mag-alala, anak. Pagdating ng tamang panahon, babalik din tayo dito. Tapos magiging happy na lahat. Promise po yan? Cross my heart. Hindi ka na. Magpahinga ka na. Magilamos ka na. Sige na. Susunod na ako. Sige na, anak. Lara? Lara? Lara! Leandro! Lara! Lara, anak, gumising ka. Ano nangyari? Lara! Lara! Oscar, nagmamakaawa ko sa'yo. Kailangan ko makita si Lara. Sabihin mo na sa akin kung saan siya dinala ni Leandro. Ofelia, hindi ko alam eh. Hindi ko pa nakakausap si Leandro tsaka wala siyang sinasabi sa akin. Sinungaling! Janet. Anong wala pa siya sa'yong sinasabi? Lahat ng galaw ni Leandro, alam mo. Kaya umamin ka, nasaan ang anak ko, ha? Sa hindi ko nga alam eh. At kung manggugulo kayo, mas lalong hindi ko sasabihin sa inyo kahit na alam ko. Hindi naman sa ganun, Oscar. Alam mo naman na nung nilayo sa akin ni Leandro si Lara, 1 taon din yun, di ba? Hindi ko nakakayanin kung mauulit yun, kaya please sabihin mo na sa akin kung nasan si Lara. Ano ba kailangan mo, ha? Lahat ibibigay ko sa'yo. Oscar, si Lara na lang ang pamilya ko, kaya sabihin mo na kung nasan siya. Hindi ko nga alam, Janet. Ofelia, pasensya na kayo. Hindi ko kayo matutulungan. Umalis na kayo. May pupuntahan pa ako eh. Pasensya na kayo. O sige, pero Oscar, kung makabalita... Oo, sasabihan kita. Sasabihan kita, Ofelia. Huwag kang mag-alala. Hello, Leandro. Sabi ng contact natin, okay na raw yung mga papeles nyo. Kailangan nyo na lang gawin, pumunta kayo sa embassy tapos kunin nyo yung visa. Oo nga pare, pumunta dito sila Ofelia eh. Hindi ko sinabi kung nasan kayo, mag-alala. Buti naman, okay si Ma'am Luisa. At okay din na dyan na kayo nag-stay. Pare, balita mo na lang ako. Sige, tawagan tayo. Sinasabi ko na nga ba eh. May alam yan eh. Nandun si Lara kanila, Ma'am Luisa. Tama. Hoy! Leandro, dali na natin siya sa ospital. Baka mamaya may masamang nangyari kay Lara. Okay, ilalabas ko na yung kotse. Ihanda mo na rin yung mga gamit. Sige, ayusin ko na rin. Lara, anak, kumising ka na. Lara. Lara? Mami Bessie? Daddy Leandro? Anak, kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Wala po. Nahirapan lang po ako huminga kanina, pero okay na po ako. Ay, salamat sa Diyos. You're okay. Sleep ka na muna. Pag okay na, alis na tayo, ha? Sige na, magpahinga ka na. Saan ka pupunta, ha? Isama mo ko sa bahay ng mga magulang ni Leandro. At bakit ko naman gagawin yun? Magkanya-kanya na tayo, Janet, no? At ano, hayaan kang makita ang anak ko mag-isa? Hindi mo ako maunahan, kaya isasama mo ko. Kung gusto mong makita si Lara, hanapin mo yung bahay ni Ma'am Luisa mag-isa. Hindi ko ituturo sa'yo. Bahala ka, susundan kita. Alam mo, Ofelia, kung ako sa'yo, isasama mo ko. Kasi susugod ka itong mag-isa. Matatalo ka lang. Alalahanin mo, pupunta ka sa kuta ng mga leon. Tapos mag-isa ka, kaya dapat isama mo ko. Sige. Pero wag mo ko isahan kay Lara, ha? At kapag ikaw yung nakakuha sa kanya, mangako ka sa akin na hindi mo siya ilalayo sa akin. Sige, halika na. Makulan tayong buta. Tara na.
Papasa akin ka rin, Janet. Walang pwedeng magmay-ari sa'yo. Akin ka lang. Akin ka lang, Janet. May good news ako sa'yo, Tigoy. Alam ko na kung nasaan ang hinahanap mo. Anong balita yan? Sigurado na panalo na ako. Kinakabahan ako, Bessie. Kailangan patignan natin si Lara sa Manila. I know, Leandro. Medyo kinabahan ako nung hinimatay siya kanina. Hindi kaya dahilan to ng lahat ng mga stress na pinagdadaanan ng bata? Are we doing the right thing, Leandro? Ito ba talaga ang makakabuti para kay Lara? Inilayo na natin dahil si Lara at maganda ang kinalabasan. Dapat na natili tayo sa Amerika. We were right back then. Kaya kailangan makabalik tayo sa lalo madaling panahon. Doon na muna tayo. I think you're right, Leandro. Kukunin ko na si Lara. Janet? Ophelia? Hindi pwede. Hindi niyo pwedeng ilayo ang anak ko. Tama si Janet. Ilabas niyo na si Lara. Ako na ang daddy mo at si Janet ang bago mong mami. Si Mami Janet? Tayong tatlo magiging pamilya tayo. May ka lang ba, pare? Pati yata anak ni Janet, mukhang gusto mo na angkinin, ah. Yan lang yung paraan para makuha ko sa Janet. Huwag tayo magsisihan. Kahit si Janet yung gagawin eh. Lahat tayo gusto ilayo yung anak natin. Walang mangyayari kung mag-aaway lang tayo. Hindi ko kaya to. Masyado maraming parak. Alis na ako. Malakas ho talaga yung hinala ko na kilala ni Janet kung sino kumuha kay Lara. Paano mo naman nasabi? Eh di ba magkakasama naman kayo nung nawala si Lara? Ang bilis mo sumagot, ha? Walang niya ka. Ikaw ba kumuha sa anak ko? Eh, sino pa ba? Huwag mong sasaktan ng anak ko. Wala akong gagawin sa kanya kapag sumunod ka sa akin. Sige, sabihin mo lang. Kahit ano. Sabi ko na nga ba, may kinalaman ka sa pagkawala ni Lara. Katulad mo, gagawin ko rin ang lahat para sa anak ko. Ito po yung address kung nasan si Lara ngayon. Halika! Punta natin mga pulis, magsabi tayo. Wala naman kayong gagawin eh. Pero ako ho meron. Kailangan kong puntahan si Lara. Pupuntahan ni Ophelia si Lara. Chamiling, pagdating ni Leandro, sabihin mo umalis ako sandali, ha? Bessie! Bessie!